let's talk more about the impact of Typhoon Aghon. Office of Civil Defense spokesperson Edgar Posadas is now with us on the line. Magandang umaga po. Magandang umaga, Sir Sergio. Magandang umaga, ma'am. At magandang umaga po sa lahat ng mga nasusunod sa inyong programa. Yes, of course, we'd like to ask for an update po on yung bilang ng fatalities due to Aghon. May update po tayo? Opo, sir. Fairly accurate naman po yung nabanggit niyo kanina. Okay. Isa po yung confirmed, no? 14-year-old girl from Misamis Oriental, sir, na nabagsakan po siya ng puno sa ulo. And there are still, tama din po yung sabi nyo, there are still 5 others being validated. Okay. And sila po lahat, sorry, I just have to correct, are from Calabarzon po lahat. But we will report once it's confirmed, sir. So yung sa na-report sa Quezon, yun ang vina-validate pa rin as of today? Yes, sir. There are 5 others reported, sir, and they are all from the Quezon province, sir. The causes of death, sir, are believed to be either drowning or trauma, sir, in the bagsakan sila. Okay. Thank you. So we have yet to get the latest from Quezon naman. Pero spokes, ang ano po ba natin, yung may mga napaulat po bang mga nawawala, nasugatan, meron po bang mga lumalapit na mga kaanak na sinasabi po nila, hinahanap nila yung kanilang mga miyembro ng pamilya? Ma'am, thank God, no? We don't have, for Typhoon Aghon, we don't have anybody missing. All Right. accounted for. And we just have yung a few injuries po. Isa yung na-confirm na really due to one that we are still attributing 7 more. I'm sure tama po yung sabi nyo. Because kakawala lang po nung ulan, ano? And Right. our assessors on the ground, both yung LGUs and then yung ating regional offices, ngayon pa lang din po nakakapaglabas and meeting with the LGUs so that they come up with the data po. Marami pa rin po ba? Kamustahin din po namin yung mga residente na nasa evacuation center. Kamusta po sila? Hanggang ngayon po ba ay naroon sila sa kanilang mga evacuation center? Opo, meron pa din pong, base po sa report natin, meron pong a total of 185 na evacuation centers. Pero bumababa na po ito, ma'am. Originally, it was 440, catering to around 6,839. Originally, now 3,878 families na lang po, or 14,816 individuals in the NCR, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Central Visayas, and Eastern Visayas. Pero as we talk to the PDRIM-Os naman, the last time we spoke with the PDRIM-O of Quezon, nung nag-subside na yung mga baha, unti-unti na pong bumabalik yung ating mga kababayan doon sa kanilang mga tahanan. Right. Sa estimate nyo po, Edgar, kailan po kaya makakauwi itong mga remaining families in evacuation center? This is actually the call of the LGUs, pero kung makikita po natin yung data sa amin po dito, nakita ko significant yung drop ng number of, and as we speak po, baka mabawasan pa ito. So, once po that the LGUs or the authorities in the area feel that they are already safe to go home, then they declare po na uwi na sila and then they close the evacuation centers po. Okay. Spokes, I'd like to ask, kasi may mga reports na pumapasok din, may mga ibang places po na pag check po nila yung water na lumalabas sa gripo, may mga nagsasabi po, minsan yung iba medyo black or brown po yung tubig. Ano po ngayon ang sitwasyon natin with regards to, of course, yung water tulad na nabanggit ko and yung kuryente natin? Although wala na pong so far ang report po sa atin ay naibalik na, but syempre po totoo po yan, the quality of water kasi nga po bumaha. So we will look into that, sir, para the next time around we can also update you. And yun pong sa ating linya ng kuryente, sir, per our last report, we have a total of 109 municipalities and cities na nagka-challenge po dito sa kanilang nagkaroon po ng mga power interruptions. But as a whole po, na-restore na po yung 80 per hour data, 29 na lang po yung interrupted. Mostly po ito sa Calabarzon at saka sa Mimaropa, sir. 23 and okay. respectively.
Eto po, meron po ba kayong update na dun po sa gaano kalaki ang pinsala po nitong Typhoon Aghon regarding po sa infrastructure Kasi may and of nabanggit course sa tayong number. agriculture? O kanina po 12. Po 12, baka may baka update po may pa. update na po kayo dun. Opo, I just have ipagpauman din po ninyo, I just have the numbers right now, but the actual cost po, wala pa po ako kasi I Okay. still have to wait for the reports, no? But I think pag natapos po yung rapid assessment natin, makapag-report tayo po in the next few days regarding this. Pero in so far as damages is concerned po, may nagsasabi nga po, like in Quezon, no? Ang pinakamalaking na damage sa kanila ay yung agriculture. Yun yung sinasabi nila. But I think we still have to really validate and look at the figures para masabi natin talaga na indeed yun talaga yung pinaka-na-damage. Opo. Panghuli po, sir, kasi ang sabi ng Pag-asa, estimated na pag-alis po sa Philippine Air Responsibility nitong Typhoon Aghon will be today in the afternoon. Ngayon po ba, nagsisimula na rin po ba yung mga clearing operations doon po sa mga affected areas? Kasi may iba po tayong mga reports din and mga sinasabi po no, na nahihirapan din po yung ibang magpadala ng kanilang mga tulong because of some of the roads are impassable. Opo, ang ano naman po ba, dun sa isip ng ating Pangulo before he left for Brunei, no? Na talagang ibigay lahat yung mga assistance, lalo na nga po, I agree with you, ito pong napaka-importante po kasi ng mga road network, no? But as we speak po, meron tayong na-note na 38 po, no? 38 roads affected in Region 3, Calabarzon, and Region 5. And as of now po, 5 na lang yung kinukumpuni, no? And yung isa pong bridge sa Region 5 ay nakumpuni na. So, Okay. ang ano po natin kasi dyan is yung immediate talaga na pag-repair as part of response po. So, this is really very important for relief efforts nga po. And then for the usual commerce po, yung kalakalan and yung commerce talaga to proceed. Yes, folks, as compared to last year, no, would you say that itong unang bagyo natin na sumalubong sa atin this year was surprisingly mas devastating? Oo, because although we were prepared, everyone was warned in advance, pero madaming nagulat nung pagising nila sa umaga na madami palang natamaan, na naapektuhan. Maraming binaha. Oo. Again, sir, I still have to, there's a science-based to. You have to Okay. pardon me. I still have Yes. to wait for the data. But bottom line, sir, I think what's important is, kagaya po sa Endrimosi, no? Antimano, when we received napapasok na siya, we raised the alert immediately to red para we don't leave anything to chance po, no? So we take care of everything. And then, ganoon din po, no? Siguro lang na one step forward lang tayo palagi. We do not Right. underestimate na, although wala naman pong 100% na Yes, that's right. forecast, no? Maganda naman po ang forecast ng Pag-asa, pero syempre po, merong room for yung surprises. Palagi natin sinasabi yan. Yung behavior ng bagyo. So we have to be prepared for that. So I think that's one of the lessons na nakuha natin ngayon. Right. All right, with that, thank you for joining us on the line. OCD spokesperson Edgar Posada. Stay safe and we'll keep updated with you, sir. Thank you for the support, sir. Have a good day. Ang mainam dun kasi dun sa mga sinabi nga ni spokesperson Edgar Posadas ng Office of Civil Yeah. Defense, ay nagsa-start na yung clearing operations. Some bridges are already being repaired. Yes. Kasi 'di ba, doon nakita natin sa mga report yung may mga tulay na nawasak or naabutan ng baha. And these bridges are very important sa mga affected kasi yung mga small towns nagko-connect, 'di ba? Hindi makadaan, hindi nila magawa yung mga dapat ilang gawin for the day. So importante. And yung mga residents na nasa evacuation centers, most of them are going home na rin. Hopefully nga today and lahat. sabi nga nila na they're also verifying reports about yung water situation. If it's safe. Yes. Because yung mga ibang place nga daw nga na nabaha yung pipe. So medyo check nila kung pwede na buksan. Parang yung kuryente, yung mga linya, if clear na, then they will turn on the electricity in the places that were worst hit. And also yung mga line of communication. Yes, Kasi 'di ba minsan medyo hindi pa rin okay yung linya ng komunikasyon, medyo malabo pa rin or nagpuputol-putol. Yes. Anyway, paalis na si Aghon ngayon. Stay Aalis safe pa na si rin. Aghon.